Good morning guys, there in Saudi Arabia, mga palanggas, mga dear kasambahay, OFWs. Okay, good morning again. Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan, same as your families here in the Philippines. Okay, as I have said to you in my last video that I will explain to you the indemnity or gratuity pay dyan sa Saudi Arabia. Okay. Ang indemnity pay or gratuity pay ay binibigay ito sa mga nakatapos na dyan ng 2 years pataas. Okay? Kung less than 2 years, wala kayong marireceive na gratuity pay or indemnity pay. So, pag nagtrabaho kayo ng between 2 years up to 5 years, between 2 years to 5 years, ay makaka-receive kayo ng 1/3 salary nyo per year. Okay? Per year, makaka-receive kayo ng 1/3 salary nyo. Meaning to say, kung 1,500 riyals ang salary nyo, makaka-receive kayo ng 500 riyals every year between 2 to 5 years. Okay? So, kay 1/3, 500 riyals yan. Kung nakatapos naman kayo, let's say after 5 years, between 5 years to 10 years, ang marireceive nyo naman na gratuity pay or indemnity pay ay 2/3 of your salary. Meaning to say, kung ang salary nyo is 1,500 riyals, ang 2/3 is 1,000 riyals. So, yan pag nakapagtrabaho kayo ng 5 to 10 years. Okay? So, ang first 2 to 5 years ay 1/3, 500 riyals. Ang succeeding 5 to 10 years ay 1/3 or 1,000 Saudi riyals per year. Okay? Yan ang indemnity pay or gratuity pay na sinasabi sa Saudi Arabia. Uulitin ko, kung less than 2 years kayo, wala kayong marireceive na gratuity pay. Okay. So, kung talagang hindi na kayo babalik or hindi na kayo mag-i-extend, nakatapos kayo ng 2 years, 3 years, ganun o. So, magre-request na kayo sa employers nyo ng gratuity pay na ayon sa batas ng Saudi Arabia. Okay? So, mag-request kayo, makiusap kayo na uwi na kayo. Kung pwede, makuha nyo yon. Kaya pinagpaguran nyo naman yan, pinagtrabahoan nyo yan, sayang din yan. Pero kung hindi talaga sila magbibigay, nagmamatigas, pwede kayo humingi ng tulong dyan sa Philippine Embassy natin sa Polo Office regarding sa indemnity pay nyo. Mag-email kayo, ilagay nyo dyan ang complete details ng problema nyo. Pangalan ng amo nyo, ang residence address nyo dyan, complete address nyo. Kung may email ang amo nyo or telephone number, ilagay nyo din dyan ang pangalan nyo at saka ang email mo man at saka cell number mo, ilagay nyo dyan. At saka ang complete, very clear situation nyo. Kung ano ang problema nyo talaga sa indemnity pay nyo. Okay. Para matulungan kayo, ang opisina natin dyan sa Polo Office sa Saudi Arabia na kausapin, makipagtransaksyon sa agency at saka sa employer nyo dyan na maibigay sa inyo ang indemnity or gratuity pay. Pero kung hindi naman talaga na nag-stay na kayo dyan, extend na kayo dyan, kaya hintayin nyo ng indemnity pay na maibigay sa inyo, okay, may choice kayo. Actually, ini-explain to sa sa Polo Office din, sa Philippine Embassy, ini-explain sa inyo. Kung makakapag-antay kayo na okay naman ang employer nyo na binibigay nyo yung sahod kahit na extended na kayo, walang problema yan. Decision nyo yan. Pero kung hindi kayo makapag-antay, gusto nyo talaga umuwi, kahit hindi pa na bibigay sa indemnity pay, walang problema din yan. Kaya sabi nga, yan ang decision nyo para makauwi. Okay.
pagdating nyo dito, yun ang sasabihin man sa inyo na dyan sa office ng Polo, pagdating nyo dito, that's the time you can make a complaint sa OWA dito sa POAA at saka through agency nyo na complaint nyo sa indemnity pay nyo para maibigay kay through your agency, through the POAA at saka OWA dito sa Pilipinas, may transact sila sa Polo office natin dyan sa Saudi Arabia para sila man na magkipag-transaction sa employer nyo. Through agency naman dito dyan sa Saudi Arabia. Okay. So medyo matagal-tagalan yan pero at least nakauwi na kayo. At saka kung may mga bala kayo na pumunta sa ibang bansa, ganun may kayo, makakapag-apply ulit kayo. Kisa naman sa mag-aantay kayo diyan sa magdadrag ng mga ilang buwan at saka kung doon kayo sa Saudi Arabia, kaaantay minsan sa wala. Okay, umuwi na kayo, hindi talaga naibigay sa inyo. Okay, marami akong aplikante na inabot ng 2 years, 3 years, minsan pa ba nga may mga 4 years na talagang umuwi na lang, hindi na ibigay yung indemnity pay, kaya talaga nagmatigas ang employer. May iba naman na ang sisingilin na sa indemnity pay ay more than 4,000, ibinigay na sa kanila 2,000 kalahati. So, tinanggap na lang nila yon. Kisa naman mag-aantay-antay sila pa dyan. Okay? So, yun ang natin. Decision nila kung mag-aantay kayo habang while waiting for the decision ng employer nyo na bigyan kayo or not. Okay? Pero kung talaga, hindi na kayo makapag-antay, anytime pwede kayo umuwi. Dito na lang kayo mag-file ng sa indemnity pay nyo. Tutulungan naman kayo ng OWA natin, ng POAA, ng gobyerno natin para masingil nyo yung indemnity pay nyo sa employer nyo. Okay? So yun ang natin. Huwag kayong mag-aatubili na lumapit ka agad sa amin about that. Kaya i-guide namin kayo pumunta ng POAA or OWA dito sa Bacolod City or kahit sa Manila kung gusto niyo sa Manila, okay, i-guide din kayo. Basta tuloy-tuloy lang ang natin, huwag mawala ng pag-asa. Ang importante kung nakauwi kayo in good health at saka iba sa inyo talaga tumaba. At saka yung sinasabi ko palagi na dahil sa aircon talaga diyan, mostly sa inyo pumuputi talaga. Okay, gumaganda. Okay? Kung hindi masyado mang kagandahan, gumaganda. At saka kung maganda, mas lalong gumaganda. Marami sa inyo dyan. Okay? So, yun huwag natin na kalimutan. Magdasal. Oo, every day. Before sleeping and before waking up in the morning. After waking up in the morning, let us pray. Okay? So, sa sinabi ko nga sa inyo na nag-i-start pa lang ako dito sa YouTube ko, please subscribe. Please subscribe para maabot natin ang 50 subscribers para makapag-live chat ako sa inyo. Kayo ng Facebook. Habang hindi ka nakakakuha ng 50 subscribers, hindi ka pwede mag-live chat. So, recording, video recording na lang muna. Okay? So, tulungan nyo Sir Jeff nyo. Please subscribe. Salamat at saka ingat sa inyo lahat dyan palagi. And again, let us pray for our guidance and protection through the years. Okay? God bless.